Hello guys, pasensya na kayo. Wala palang audio. Pumasok doon sa cellphone ni MJ doon ng ang mic. So, ulit natin guys no, yung live natin. Medyo na delayed kasi naayos pa yung computer. So, good afternoon. Good evening, Amerika. Good afternoon sa Pilipinas. So, yung mensahe guys na sinulat ko kanina sa madaling araw, ah, tungkol nga doon sa nanood pagkatapos ng gulo sa Senado, ah, na gusto silang pasukin ng NBI para hulihin si Senador Bato. Napanood ko ng mga balita na kung sino ang nag-utos na gawin ng NBI ang paghuli kay Bato. Sa nakita natin sa mga live ng bawat nandoon sa aktual na pangyayari, kitang-kita ng ang mga NBI agent ng maaga pa lang bago magkaroon ng putukan ng baril. Kitang-kita din ng mga uniformadong mga polis at marines sa building din ng GSIS. Kitang-kita din ang NBI agent na nagbarina sa may malapit sa door frame. Sa mga interview na panood ko, ang mga nagtatanong kung sino ang nag-utos. Sabi ng NBI director, hindi daw sila sa unang tanong, hindi daw sila doon. Wala daw sila doon. Sabi ni Secretary Remulla sa DLG, punta daw sila para insecure ang Senado, ganun din ang Marines. Sa briefing ni Claire Castro, walang alam ang presidente. At sa interview kay Marcos mismo, sabi niya na wala siyang pinag-utusan sa napanood kong video. Si ni Amy Marcos, sabi niya, utos daw ni President Marcos na hulihin si Bato, wala siyang pakialam kung may masaktan at mamatay. Sa isang interview, napanood ko na sabi daw ng NBI na si President Marcos daw ang nag-utos directly and indirectly. Kung ako ang tatanungin, makikita ko na dalawa ang nagsisinungaling. Una, ang NBI director. Pangalawa, si President Marcos. Dahil dito, nagpasya ako na humingi ng mensahe sa Diyos bago ako matulog. Kung ano ang komento niya tungkol dito. Sabi ko, best friend, ano ba ang komento mo sa pangyayari base sa mga napanood kong balita? Sabay nakatulog ako. Ito ang mensahe. May nakita, may isang lalaki na nakahiga, tila natutulog ito. Nilapitan ko siya at napansin ko na may isang lalaki na may hawak na kutsilyo at hinawakan niya ang liig ng lalaking nakahiga at ginilitan ito. Pero tila walang kibo uh, ang lalaking nakahiga. Napansin ko na wala namang dugo na lumabas. Tila hindi tumalab ang paggilit ng lalaking may hawak na kutsilyo. Pag-alis ng kamay niya, kitang-kita ko na may pula sa leeg na bilog at na dugo na namumuo sa loob ng ugat nito. Ang ginawa ng lalaking may hawak ng kutsilyo, inilipat niya ang paggilit sa ibang parte ng leeg. Hindi pa rin ito tumalab, sabay inilipat ito sa unang parte na may dugong namuo sa loob ng ugat. Doon niya iniligay ang kutsilyo sa pagkakita ko
ayaw kong makita ang dugo na tatagas. Kaya pinikit ko na lang ang mata ko para wala akong makita kung ano ang mangyari sa sunod. Sabay nagising ako. So ito yung guys, no, ang buong ano kwento sa literal, aktual na napakinggan, napanood ko nung ah, sa pangyayari sa mga live ng mga tao at doon sa mga interview ah, ng NBI, yung sagot nila sa interview ng mga tatanong at doon kay Marcos mismo. At napanood din sa mga video din na mga live nila, madami sila. So, yung pangyayari niyo guys, sa actual na pangyayari yun. So, kung ako ang tatanungin nga, makikita ko, kasi based sa doon sa nakikita ko, no? So, makikita ko ang ah, dalawang nagsisinungaling. Si Director Matibag, nakita ko na nagsinungaling. Kasi nga, based sa actual na pangyayari, nakita naman talaga natin sa dalawang mata na nandoon ang mga NBI. Pero sa sinabi ni Matibag, walang NBI doon at hindi pero kita natin Paul Water Gear, may mga armas, mahabang armas pa, tapos may mga bulletproof pa. So, doon pa lang nakita na natin ang sinungaling. Doon kay Marcos naman, na wala na siyang alam, wala siyang order, na yun ang gagawin, nakita din natin na nagsinungaling. Kasi, hindi naman siya gagawin ng NBI yun kung walang order. So, yun yung ano ko, basihan. Kaya ako nagpasyang humingi ng mensahe kung ano talaga ang tunay na nangyari. So, yun. Yun na yung senaryo. So, sa nakita kong lalaki na nakahiga, na tulog, tila natutulog, yun si Bato yun, na nandoon nga ah, natulog sa Senado dahil under nga siya ng Senate. Ano, nasa custody siya ng Senate dahil under siya ng protection ng Senate ayon sa rules nila. O na yun nga, unang daw pagkakataon na hulihin sana siya. So mayroon sila pinag-usapan na hindi siya pwedeng hulihin ayon sa base sa ano ah, kasunduan base sa batas sa Senado. Tapos, yun nga, yung ginilitan ng leeg, guys, dito ako nagbabase sa mensahe ng Diyos to na ginigilitan ng leeg. Ibig sabihin, may order na hulihin si Bato ah, na wala ang pakialam. Tama yung sinabi ni Amy na order ni Marcos na ito yung sagot doon sa panood kong video ni Amy na tama ang video ni Amy sa live na wala pakialam si Marcos ayon sa utos niya na hulihin si Bato pa-surrender. Parang sinabi ba na hulihin ninyo dead or alive. O kasi yung sinabi yung ni Amy na wala siya pakialam kung may ah, masaktan at mamatay. So, ibig sabihin, pwedeng patayin si Bato sa panahon na yon. Ngayon, ito yung sagot na ah, hindi alam ni Bato kasi para tulong nga siya eh. Hindi niya alam ni Bato na yun ang order, yun ang plano. So, dahil ginitan niya ang leg, so ibig sabihin, maaaring patayin. Ngayon, dahil hindi tumalab at hindi tumagas yung dugo, ibig sabihin, hindi natuloy ang plano. Kasi nga, naalerto sila. So, yung paglipat sa kutsilyo sa leeg na hindi tumalab, ibig sabihin,
advance ito na mensahe. Advance ito sa mensahe ng Diyos na kung hindi nila nakuha sa panahon na yon, sa araw na yon, o sa gabing iyon, ganun din ang gagawin nila sa sunod. Kaya, mas mabuti na si Bato ah, umalis sa Senado at masabi natin umiwas o nagtago siya. Kasi nasa mensahe na uulitin at ulitin yon. Yung paglipat ng kutsilyo doon sa kabilang parte ng leg, ibig sabihin, uulitin din nila. Kaya nagpasalamat ako na ah, si Bato, na balitaan ko ng kinaumagahan na ang sabi, umalis daw si Bato ng madaling araw. Yun ang napanood ko sa ano. Kasi ulitin at ulitin nila yon kasi yun ang order. So dito ako nagbabase sa mensahe ng Diyos na tama ang sinabi ni Aimee at yun din ang sagot ng Diyos na ano, totoo ang napanood ko na video doon kay Aimee. So tungkol naman sa mga pagsisinungaling ng mga dalawang parte, eh, nakita talaga natin ah, sa dalawang mata natin, iwan ko ba kung bakit nagawa nila magsinungaling na alam naman nila na bawat tao ngayon may mga cellphone na. Bawat tao ngayon, pag may nangyayari, nagla-live na. Halos lahat ng tao naging vlogger na. Kaya hindi ka pwede magsisinungaling sa panahon na yon, ngayon. Kasi nga, bukod sa mga cellphone ng mga tao, merong mga kamera din sa mismong mga building. May mga kamera din yun. Maliban kung matamper nila. Pero sa mga live, hindi nila matamper yon ang mga live. Maring i-splash nila kung i-submit nila, pero sa nakita natin mismo, ako mismo nakita sa mga live, talagang genuine yun kasi actual time yun. Kaya taliwas ang mga sagot nila sa interview doon sa mga medyang nagtatanong. So guys, idagdag ko hindi ko kinakampihan si Bato. Ah, Bisa ko sa mensahe ng Diyos. Sa mensahe ng Diyos yan. Isinulat ko na yan noon pa. Pero hindi ko ito ni, nilinaw at hindi ko hina-highlight. Kasi nga, baka may mga pulis mag-aabuso. Pero alam din ng Diyos na kung sino yung umaabuso uh, posisyon sa posisyon nila. So, ang kasalanan guys, no, uh, baka hindi ninyo alam, uh, yung, ang alam lang tao kasi, pag sinabing pumatay, kasalanan na. Yun yung alam ng tao. Basta pag once nakapatay, kasalanan na. Pero, sa mensahe ng Diyos, nandyan yan, sinulat ko, di ko alam kung anong taon yun, pero 2014 o 15, na once na ang pinag-usapan, napatay mo ang isang tao dahil sa self-defense, ah, ang nag-self-defense na hindi mo intensyon na patayin, so ipinagtanggol mo yung sarili mo bilang self-defense, hindi ka sa mata ng Diyos o sa batas ng Diyos, hindi ka nakakasala. Kasi nga, self-defense yun, na hindi mo intensyon na pumatay. Ngayon, pagdating naman sa mga posisyon, tulad ng mga pulis, anumang law enforcer, pag nakapatay sila, na intensyon nilang pumatay, na wala na hindi naman naging danger ang sarili nila, basta lang nila binarel para paniguro baka may barel, yun kasalanan yun sa batas ng Diyos kasi hindi mo naman dapat talaga barilin dahil hindi naman nasa in danger ang sarili ng
sarili mo, kumbaga. So, bakit ko 'to sinabi? Kasi pagdating na doon sa kay Bato, si Bato General, siya noon, si General Bato, nasa posisyon siya. So, ang order noon, kung may order man ang presidente, tulad nung sinasabi nga niya, hulihin ang lahat ng mga kriminal o yung mga drug addict, pero kung manglaban at nasa danger ang sarili at buhay ninyo, eh, anong gagawin niyo? So, maaaring mapatay. So, ngayon, kung na ginawa nila ang tungkulin nila at napatay nila ang tao dahil sa, alam niya na natin na itong mga kriminal, suicider na rin yan. Di baling mamatay sila, wag sila magpahuli. So, ganun ang mga tema dyan ng mga kriminal. So, dahil nga in danger ang buhay nila, maaari nilang mapatay. Pero kung mapatay nila na hindi naman talaga dapat, papasok ang kasalanan. So, dahil may kaso si Bato na ano nga, humanity, dahil nga sa maraming mga napatay, eh, kung ginawa nila yon sa isang tao, addict man o kaanong klaseng kriminal ginawa, pumatay o iba pang bagay na kasamaan tulad ng holdapper, kidnapper o ano pa, kung tinuldukan nila dahil ng laban at ah, para sa kapakanan ng nakakarami, kumbaga. Ngayon, napatay nila, maaring napatay nila, tapos para hindi na makapanalasa, kumbaga, tulad ng rapist, napatay, so hindi na makapang-rape. So, natulukan. So, ito yung mga senaryo na mangyayari doon sa mga kriminal. So, kung magnanakaw ng laban, natulukan, yung mga holdapper ng laban, natulukan, at marami pang ibang dahilan na mga krimen na ginawa nila at natulukan. So, sa batas ng Diyos, mas maigi na natulukan gamit ah, ang tungkulin nila na bilang isang tagapatupad ng batas para makinabangan ng marami ang katahimikan o kabutihan sa paligid ng isang lugar. So sa mata ng Diyos yun, hindi ito kasalanan. Yun nga lang, dahil nga ang tao, manaig yung galit sa puso, gawa anong sila mismo, mga pamilya nila, na wala. Pero ang hindi nila naisip, yung kasamaan, ang katarantaduhang ginawa ng pamilya nila na maraming mga naargabyado, tulad ng mga nang rape, napatay, di ba? Samantalang pamilya, yung tao na yun, marami nang ginawang masama, tapos napatay, sila ngayon nanggaiti sa galit doon sa nakapatay, di ba? Kung isipin mo mabuti, hindi nila naisip yung ginawa ng pamilya, anak nila, asawa ba o ah, kapatid o ano ba, na nagawang mga kasalanan, hindi lang nakikita yung sakit na ginawa nung napatay nilang pamilya sa ginawa ng katarantaduhan. Di ba? Nananaig yung mahingi ng hostisya. Pero yung hostisya nung na biktima ng tao na yun, hindi nila naramdaman ang sakit ng sa pamilya na yun. Di ba? So, yun nga ang sinasabi ng Diyos dyan, na kung ang isang nagserbi sa
ah, taong bayan na ang hangad niya ay para sa ikabuti ng lahat, nandoon ang panig ng Diyos sa taong yun. So, sa kanila ni Bato at Duterte, ano man ang nangyari, basta ang pakay nila at ilang ang ginawaan nila ay para sa lahat, nakikita din natin na para sa lahat, eh, nandoon ah, ang panig ng Diyos ay nasa kanila. Kasi nga, kahit naman siguro kayo ang Diyos, mas gustuhin ninyo na matulukan ang gawain ng isang tao para hindi na makagawa pa o hindi na makaulit at gawa pa ng marami pa at higit pa sa ilang nagawa niyang kasamaan, di ba? Dahil pag napatay na yon, tapos na. Pero kung hindi napatay yon, di ba? Magpatuloy yon at dadami yung mga biktima. Di ba? So, yun yun dapat ang maisip ng tao. Pero dahil nga ang tao, hindi, pag na panahong nasaktan, ang naisip lang nila, yung sa sarili nila. Hindi yung ginawa nung taong yun, nakakarantaduhan, na mas higit pa, mas marami pang nabiktima o nasaktan sa iba-ibang paraan, di ba? Kaya, ang sa mensahe ng Diyos yun, na pagtungkulin ng isang tagapatupad ng batas, ay ginawa niya para sa kabuti ng lahat at hindi pang sarili, eh, ligtas siya pagdating sa batas ng Diyos ay wala siyang pananagutan. Kaya nga sa pangaral ko at sa paniniwala ko na meron tayong batas dito sa lupa na kailangan sundin. At meron din tayong batas na batas sa Diyos na kailangan din natin sundin. Kaya nga, kung mali ako, hindi siguro ako gagamitin ng Diyos na magamot at mangaral. Dahil tama ang paniniwala ko na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya manggamot ka at mangaral. Kaya ito ngayon, first time ko to hina-highlight. Kasi nga, pag malaman ng kahit sino, nasa tungkulin siya, pwede siyang pumatay ng pumatay. Pero, hindi ganun kadali. Pag ginawa mo yon na pang sarili mo, na hindi naman dapat, may panagutan ka pa rin sa Diyos. Gawa nung intensyon mo talang patayin at hindi ka naman nasa endanger sa panahon na yon. Basta lang pumatay ka dahil nasa posisyon ka o nasa tungkulin ka. So, may pananagutan ka dyan sa batas ng Diyos. So, alam naman ninyo na pag mabigat ang kasalanan, yun nga yung sinasabi ng Diyos na tunay na may impyerno sa buhay ng tao at tunay na may paraiso. So, yun guys, kung ako nga ang masunod tungkol sa nagawa nila ni Bato, walang humanity yung hindi siya dapat kasuhan ng humanity kasi nasa tungkulin siya at nakikita natin kung ano ang meron sa panahon na yon ni Duterte na tahimik ang Davao kahit saan sa buong Pilipinas, naging tahimik, nabawasan ang mga pagnanakaw, nabawasan ang mga adik. Maraming guys na bago. Yung sabi ko sa inyo, hindi ako maka Duterte, hindi ako maka Marcos o sino man. Wala akong pinapanigan. Tumitingin ako guys sa nakikita ng dalawang mata ko at sa naririnig ko na kung ano ang meron sa paligid sa panahon nila. So makikita ko na ang ginawa ni Duterte at sa mga tauhan niya, nakita natin na malaki ang nagbago sa korupsyon,
sa mga krimen, ah, lahat na kasamaan sa lansangan, malaki ang nabawas. At yung nga nakakalungkot dahil nung ah, wala na sila sa posisyon, marami ng kasong ah, ah, inahain sa kanila o ano-ano man ang pinagbintang nila para lang sa pangsarili din ng nakakasunod na administrasyon. So, makikita din natin, no, ah, mula nung kay Marcos sa administrasyon, lumaganap ang droga, lumaganap ang mga krimen, pagnanakaw, rape, pagpatay, corruption. So, nandiyan lahat sa administrasyon ni Marcos. At the same time, wala tayong nakikita na mga development o project ng Marcos administration na kinabangan ng taong bayan. Wala kayong makikita. Ang nakita natin, itong mga ah, ah, iba-ibang ahensya ng gobyerno na sobra naka-corrupt. Corrupt na ang ah, ang Kongreso, corrupt ang Senado, pili lang ang nasa Kongreso, ilan-ilan lang nasa Senado, matino, ilan-ilan na din ang matino sa Kongreso, mas marami ang mga corrupt. Kaya nga, maraming galit sa kay Duterte na side kasi nga wala na silang ah, makurap kung si Sara ang makaupo. So makikita natin ang korupsyon talaga kung paano nangyari sa politics sa Pilipinas kasi mayroon silang mga batas na ginawa na pabor sa kanila. Tulad nga ng mga congressman, di ba? Narinig na ninyo yan na ang mga budget ng congressman ah, walang mga resibo pag nag-liquidate sila sa ano liquidation, di ba? Mga certificate lang, hindi ipakita kung paano ginastos. So, kaya nga nagagawa ng mga congressman, mga senado, kasi yun ang ah, ano nila, batas na ginawa. Ah, kaya nga pagdating sa eleksyon, gumagastos sila ng pera na ipamili ng boto. Dahil alam nila, pag nakaupo na sila, bawing-bawi na sila. Kasi billion-billion ang budget na hindi pag nag-liquidate sila, hindi, walang mga resibo. Kaya ang pera ng taong bayan, binubulsa lang nila. Yan ang yun ang problema sa Pilipinas. Kaya kung ako, dapat walang kongreso. O, iwan ko kung Senado kasi ganun din. Ganun pa man, wala tayong magawa doon kasi yun nga sabi nila na mayroong gustong baguhin ang batas nila pero ang sabi nga raw na yun ang nakagawian. Kasi alam nila, pag binago yun, ay malaki ang mawala sa kanila at baka nga siguro wala nang tatakbo ng congressman o walang tatakbo ng senador dahil wala na silang kikitain. Kung makikita na sila, barya-barya na lang. So ganun guys ang ano ang kalakalan sa mga ahensya sa gobyerno. Kaya mahirap ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Kaya lang mas mayaman ang mga kurap dahil ang pira ng taong bayan nasa kanila napunta. Kaya naghihirap ang mga tao. Kahit anong gagawin natin, walang mangyayari at wala talaga. Kasi kurap ang mga tao, ang mga politiko sa Pilipinas. Mula sa baba hanggang sa taas. Kaya nga ang Pilipinas, binansagan ng Diyos na makasara ng bansa. So, yun lang guys. Tayong magawa doon.
Marami nagsasabi ipagdasal, di po totoo yan. Yan yung sabing ipagdasal. Kaya mga tao na yan, may mga reliyon yan. Sinasabi ko sa inyo, may mga reliyon yan. May mga deboto yan. Nagpamisa yan sa pisina nila. Pero ang gawain guys, nakita natin na puro